Napakasarap pakinggan, Apo Secretary Banoy Lopez, ano ha? Pero alam po niyo, huwag kang mapipikon, ha? Magdamdam kasi, alam mo, panahon pa ni Apo Speaker Joe De Venecia. Ayan, sina Vice President Noliboy De Castro, abay, meron na ring inilunsad na project yung North Rail nung araw. Ayan, ano ang nangyari? Ba't ganun? Ba't pagka nag-iba ang administrasyon, hindi na nagtutuloy-tuloy yung project? Dito ba ang ganda ng sinasabi ni Manong Speaker Joe De Venecia, itong mga project natin na North Rail, ha? Abot ito hanggang sa amin sa Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, iikot pa doon sa Cagayan Valley. Cagayan, Isabela, Nueva Ecija, pabalik dito sa Metro Manila. Ang sarap pakinggan. Pero itong sinasabi yung Secretary Sir, ano ang garantiya na ito ay magiging operational by 2028 hanggang Del Monte, San Jose del Monte, Bulacan? Ito po kasi isa ring PPP project po with SMC. Okay. So ang kagandahan po dito kapag it's a public-private partnership, una po sa lahat, garantisado po yung pondo dito. Okay. Kasi alam naman po natin SMC yan. No, ang pangalawa po, SMC po San Miguel Corporation. San Miguel Corporation. Si Mr. Ramon S. Ang po. Ninong pala nito Don Ramon San Miguel Ang. Ayan. At pangalawa po, talaga po makakasiguro tayo na talagang tuloy itong proyektong to kasi nga po andito na yung mga bagon. 100% of the train sets andito na po. Fully energized na po yung rail lines. Wow. Tapos ngayon pa ang overall status ng proyektong yan is around 86 to 87%. No? So yung malaking aspeto na lang po yung natitirang 13th and 14th station. So kapag ako nga po, sabi ko mo, nakatira sa Commonwealth, nakikita ko na po yung bagon na may testing and commission. Ganun ba? Tumatakbo na po. Minsan nga po kapag nakakaidlip tayo, akala ko po nasa EDSA tayo, akala ko MRT3, yung pala MRT7, they're doing the testing and commissioning. Kailangan po kasi yan sa ating mga bagon, yung parang break-in po ng sasakyan. Para they have to meet a certain kilometers bago natin ilalarga yan sa revenue line. And break-in din pala yung train. Tama po. Medyo komplikado po talaga ang rails natin, yung whole rail sector. And 47% na po yung ating break-in or testing and commissioning sa ating mga bagon po. So, hanggang Fairview, ayan, lalagpas pa po. Lalagpas pa. Hanggang Sacred Heart po yan. Sacred Heart. So, 12 stasyon po yan. Quezon City na yun. Yun na po yung boundary bago po magkalookan. May kalookan din po na site doon. 2027 operational na yan. Opo, 12 stasyon. Aba, anong month na next year? Ang timeline? Ako nga po, pinipilit ko po, kami tayong pag-ugnayan sa MRT7, baka kayanin natin ng kahit Abril o Mayo bago po mag-June kasi tinatarget din po natin yung pasukan at least makakatulong sa ating mga mag-aaral. So sa tingin naman po talaga namin kakayanin po talaga natin before June 30 talagang operational na po talaga yan. Bata paabutin pa natin ng Abril, baka pwedeng hanggang Pasko yan. Ayan, pwede bang 24/7 ang trabaho diyan para mabilis? Hindi po pwedeng ganoon. Inaayos po natin talaga at may mga kailangan na kasi baka lang kasi po ang kapalit naman dito is the safety and the risk. Kasi yung based on our computation po, yung pagte-testing and commissioning po ng bagon talaga, it will take time. Kasi tatakbo po siya ng, sabihin natin, 24 kilometers yung relays. Kung kailangan ng testing or commissioning is around 40,000 kilometers, di pa ulit-ulit ho yun. Hindi na po natin pwede ilagay naman sa ibang relays po yung testing and commissioning. So yun po yung mga malalaking factor na which we think talagang second quarter po ng 2027. So kung